Tama, ano siya, no? Evidentiary hearing, pero parang hindi pa yung trial mismo. Kasi pag sinabing trial, yan na yung guilty ba to o hindi. Ito, mas ano ba ang kaso? May proposal yung prosecution, kaya hinihintay tayong tinatawag na scheduling order. Sa scheduling order, mas magiging malinaw. Parang sino-sino ang magsasalita, paano yung order, ganyan, how many hours. Nung nakaraan, supposedly, parang kung na ako nagkakamali, 6 to 8 hours magsasalita yung hinihingi ng prosecution. Posibleng meron silang 2 witnesses na iuupo. Pagkatapos nila, magsasalita naman yung defense, tapos magsasalita yung sa victim. So may ganun tayong hinihintay. Mukha siyang hearing, na kumbinsihan na ito dapat ang charges. Ang mauuna ay si prosecution. Meron na siyang proposal. Ito na yung, naalala nyo, yung 3 counts of crimes against humanity in the act of murder. First count, yung DDS or Davao killing. Second count, yung high-value target sa Oplan Double Barrel, presidente na siya. Yung third count, killings in relation to lower barrel. Ito yung barangay clearing operation. So, mag-argument na ito ang nangyari at ang krimen sa ganitong mga akto, ang tawag ay crimes against humanity. Dito papasok yung, di ba pag sa atin, murder, ito patay, ito yung pumatay, ito yung witness. Parang madali na lang. Dito yung medyo tricky at medyo aabangan kung mapapatunayan na maraming namatay. Ako, wag na nating itanggi yun. Wag na, para po sa mga DDS, sa mga supporters, huwag nyo na pong itanggihan na totoo bang may namatay? Hindi naman 30,000. Huwag na, kasi matatalo po kayo sa ganyang argumento. Basta merong namatay, ang tanong, is this widespread or systematic? Yan ang sa ICC at sa international law, yan yung crucial. Oo, attorney, so kung kunwari okay na-confirm yung charges, in that case tutuloy logically to the trial. Paano po pag hindi po na-confirm yung charges? Pwede na po siyang bumalik sa Pilipinas? Ganun po ba yun? Oo, pwede. Essentially, ang sasabihin, we refuse to confirm charges because, at isang possibility ay hindi sapat ang ebidensya. Pwede nilang utusan yung prosecutor na buuin nyo nga, hindi kami kumbinsido. Hindi ibig sabihin na, kumbaga, parang automatic na dismissal kaagad. So, hindi yun parang pagpapawalang sala. They just refuse to confirm the charges as proposed by the prosecutor because, so depende kung bakit. So, Attorney Cristina Conti, yun na nga, ang dami nilang mga apela or meron mga moves para, nadidili. Kung meron palang possibility na, yung sabi mo, Chiki, na mapakawalan sila just in case. Kung hindi ma-confirm yung pati charges. Pati na lang na parang tapusin na yun para malaman nila kung ano next move nila. Bakit kailangan may mga delaying tactics pa? Ay, gusto ko yan. Na, oo nga, bakit nga ba hindi na lang head-on? Ang nakikita kasi namin, mukhang mahirapan sila dun sa depensa mismo. It's almost uncontrovertible yung mga statements ni Duterte, yung mga nangyari. Kaya, parang alam mo yun, kung hindi mo ayaw mong pagbakbakan yung main issue, tirahin mo na lang sa technicality. Yeah. O kaya, ang nakita nga namin, ayaw nilang mag-trial dahil mahihirapan sila mag-trial. Sinubukan nila na huwag na lang magsimula ang trial at all. Tinira nila yung judge, tinira nila yung jurisdiction, tinira nila or binutasan nila, ito, yung sa fitness to stand trial. Hindi umubra.